Good morning mga kalapatid, no? Nandito na naman tayo para magbigay ng konting kaalaman sa ating vlog ngayon. At ngayon po ay may mga karera po itong panahon na to, no? PHA, may karera sila, PHA, ha? Medyo mag-abang na lang tayo sa kanila kung sino yung mga magagaling na member dyan. Yung mga veterano, karamihan, veterano po yung natira nung huling tong karera na to, sila po yung nakapagpaklak. Kaya shout out sa inyo mga veterans ng PHA. At natutuwa ako na lumalabas na naman yung mga husay ninyo dyan sa larangan ng kompetisyon, ha. Nakikita ko na medyo malabas yung mga kaibigan natin dyan, yung mga kakilala natin dyan ng mga veterano. Medyo sana ay magpauwi kayo. Good luck sa inyong mga taga-PHA dyan. At sana ay makapagpauwi kayo kahit napakasama ng panahon, mga kalapatid. Kita naman yung panahon o ayan, o. Tingnan mo, pakita mo sa kanila. Dilim. Ismas, mga kalapatid, ha. Ismas. Yan yung makikita yung mga veterano kung paano magpauwi ng ibon. Iba sila, ibang iba po mga kalapatid. Kahit madilim na madilim yata, may umuwi dyan sa PHA, eh. Talagang iba yung PHA na yan, ha. Yung mga nagtatangkang ano yun, eh, siguraduhin yung magaganda mga ibon nyo. Ay nako, huwag kayo sumali dyan kung subok-subok lang, mga kalapatid, ha. Yung mga veterano, ang mga tatangkilikin dyan, mga kalapatid. Kilala ko yung mga mahuhusay dyan, ha. Yung mga bumabagyo mo papauwi, ha. Yan po ay mga PHA member na talagang hindi matinag sa larangan ng kompetisyon. Yan po yan man ang akin, ha, sa aking mga pananaw. Ako kasi hindi makapaglaro dyan kasi nga una-una malayo, no? Tsaka may edad na tayo, hindi rin tayo pwedeng makapaglaro ng PHA. Siguro kung mayroong maghahatid sa akin doon, pwede, di ba? Pero yung pupunta-punta pa ako doon ay wala. Baka yung anak ko, baka next baka sakali palaruin ko dyan. Pero hindi po ako magpupunta doon, ha, mga kalapatid, ha. O sige, shout out ulit sa mga taga PHA. Sana may mga pauwing veterano at pagbutihan nyo. Minsan lang tayo magkaroon ng mga ibon na talagang pakikinabangan natin, mga kalapatid, no. Sige po. Mga kalapatid, no, ito yung mga sagot na mga tanong ninyo, no, ating sasagutin ngayon. At sige po. Unang tanong, para kay Stella Rosales Talio. Shout out sa iyo, Stella. Shout out Stella Stalio. Ano po ang dapat gawin na sistema para mataas ang stamina ng ibon o kalapate? Isa po ako, Lady Pasher from Danau City, Cebu. Siyempre, una-una, kailangan natin yung strong bird, no? Yung breeder natin, kailangan na malakas yung ating breeder. Kailangan makapag-provide sila ng mataas na genes, no? Yung malakas na genes. At healthy yung cells nila, kailangan, no? Kaya kailangan po tayo ay nagtatapon po tayo ng itlog, ha? To be sure na there is no such a dead cell, no? Doon sa pinag-uusapan diyan. Kasi may mahinang cell, meron patay na cell, baka yun po yung mabuo natin. So para ma-sure natin na good cell yun, yung alagaan nating mabuti yung kalapate para makapag-provide tayo ng malalakas na cells, no? Yun po ang importante doon, no? Kaya tinatapon po natin yung mga itlog. Sa first clutch. First clutch, no? Yung tatapon natin yan para makasure lang po tayo na yung ating gagamiting itlog ay malalakas. Yun po yun. Na sinisiguro ko sa inyo na yung mga stamina niyan ay malalakas. Pag sa pagtanda, hindi mo na vitamins yan. Hindi naman kailangan ng basta yung breeder malalakas na, may mga vitamins na yan, eh. Hindi naman lalakas ang breeder kung hindi natin binibigyan ng vitamins. Siyempre bibigyan natin ng vitamins yan. Yung magiging anak nila. No? Hindi na, wala na tayo doon. Yung hanapin natin lang talaga yung breeder. Sa breeder the magsisimula. Protect the breeder and support the breeder. Yun lang.
Bali mangyayari mag-umpisa sa Siyempre, kailangan breeder. din po natin yung mga tinatawag na line, no? Yung mga winning line, gagamitin din natin yun, no? Hindi lang malakas ang kailangan natin, kundi kailangan din natin may mga winning line para yung mga tinatawag na hereditary, no? Kailangan may yung mga history, yung kalapate. Yun po yun. Pero ang procedure sa pagpapalakas ng mga stamina, doon po sa breeder, no? Breeder po importante doon. Question number 2 kay J. Rabal Barba. Shout out sa iyo, Jay Rabal Barba. Rabal Barba. Shout out. Anong year po kayo sumali sa PHA Boss Mario na mas naangatan nyo si Boss JL sa standing? High milim yun, JL. Marami akong inangatan yan, hindi lang naman marami tayo inangatan dyan. Huwag na natin masyadong yung mga tao. Nachamba lang siguro ako doon. Anong year yun? 1997 yun hanggang 2004. Sumali ka doon. Sumali ako siguro, bibigat din yung mga kalabang ko doon eh. Hindi naman mga mahihinang klase yun eh. Mga mahuhusay din eh. Saka mga nauna sa akin yun, may mga lahi talagang mahuhusay yun. Hindi naman natin pwede sabihin na kung tinalo natin magaling tayo kaysa sa kanila. Hindi po gano'n ha. Ang inaano natin na nakachamba lang tayo doon sa mga panahon. Pero yung sabihin, pinagbutihan ko rin po yung karera ng mga panahon na yun. Kaya tayo nagwawagi. Nagkataon lang siguro yung medyo nakaangat tayo sa kanila. Question number 3 kay JC Menjola. Mapagpalang araw po sa inyo, maestro. Gusto ko po sanang malaman kung sino po ang nagbansag na sa inyo ng pangalang Super Mario. God bless po at happy flying. Kasi noong 1987 hanggang 1995 medyo mabibilis sa mga ibon ko, no? Katulad nung unang karera ko dyan, nung nasali ko, 18 birds po yung aking sinali, 14 po ang nakapagbigay sa akin ng mga magagandang record, no? Overall lahat yan. Overall, champion, second champion, gano'n. Maraming category yung sa 14 na yon. Pero meron din po sa mga natira doon na may mga nakatag top 10 po, yung mga sa 18 po, wala pong nawala doon, no? Yung unang race ko po yun, isa pa na hindi ko rin makakalimutan, umiiwan po ng 15 minutes to 20 minutes sa mga opponent natin. Bakit ka binansagan Super Mario? Kasi matuloy nga yung ibon ko, masyadong laging nangunguna, nagtatap 1 and 2. Ganun ang mga standing ng aking ibon. Sa top 10, nasa 1 and 2 tayo. O minsan nasa 2 and 3. Kaya ganun mga kalapatid, kaya nagbibilis sa mga ibon ko. Kaya binasagan ako ni Mariano Lee ng Super Mario. Pero wala pa, Mario David lang po yung aking ginagamit ng araw. Kaya si Mariano Lee ay binasagan ako ng Super Mario kasi matutulin nga yung mga ibon ko. Yun po yung mga dahilan kaya ginamit ko na rin po yung Super Mario kasi yun ang paniniwala nila na mabibilis yung mga ibon ko. Kaya yun na po hanggang ngayon ginagamit ko na po yun. Pero si Mariano Lee po ang nakapagbigay sa akin ng isang kaisipan para mabansagan ang aking pangalan. Super Mario. Fourth question. Ronjo Antiola. Antiola, shout out. Ano ang kauna-unahang ibon na nagpanalo at nakatapos ng anong line? Bali, 3 line kasi yung tumitira ng mga panahon na yun eh. 3 line eh. Marcusen, Husky, saka Johnson Arindong. Wala akong tulak kabigin sa 3 lahi na yun kasi nga unang-una mabibilis talaga sila, mabibilis. Umiiwan talaga ng mga opponent natin kaya medyo talagang nakakatuwa, no? Dahil sa 18 nga namang ibon ay lahat po ay halos gumawa yung 14, no? Pero lahat po ay walang nawala sa 18 na yon. Yun po yung mga panahon na yun ay napakabigat ng aking naging experience, no? Dahil
napakaganda po ang aking experience. Oh. Fifth question. Roseller Igolos. Seller, sa shoutout sa'yo. Anong race idol Mario ang pinaka hindi nyo malilimutan? At anong feeling nyo nung umuwi ibon nyo sa mahirap na race? Siyempre, yung 2017, no, hindi ko makakalimutan yun kasi doon lang ako nagkaroon ng first time na ibon na nagkasakit. No, na hindi ko makakalimutan. Kasi lahat naman napapanalo kong ibon ay normal, no, walang damage, walang sakit. Pero yung 2017 na hindi ko makakalimutan dahil may sakit po yung ibon na yun. Ang pangalan po niya ay Dodong. Si Dodong po yun, ha? Si Dodong. Dodong ang tinutukoy ko dahil talagang totoo po na siya ay nagkasakit at wala po ako binigay na vitamins sa kanya at hindi ko po sinuportahan ng vitamins. Dahil hindi po pwedeng bigyan ng vitamins ang isang may sakit dahil ito po ay lalo lang masisira ang kanyang bituka dahil nga sa pwede siyang magtatae, yun po yun. Sa mga di nakakalam mga kapatid, si Dodong 7 overall ng Tacloban yan. Yun, medyo MFC hindi 27. po kapaniwala na siya po ay makatapos ng karera ng Live pa rin, no? Tacloban. Live po yun, ha, walang laglag yun, buong buo yung ibon na yun. Laki din ng kinuha nun. Malaki rin po ang kinuha sa akin. Kinuha ng ibon na yun at medyo... Pero marami rin pong mga achievement akong pero mostly ay hindi nagkasakit. Si Dodong lang po. Yun po yung baga sa nangyari sa aking karera at imposible na manalo ang nanggaling sa sakit na napaka-imposible. Pero nangyari. Naging possible po. Impossible pero naging possible po, no? Yun po, hindi ko makalimutan. Sixth question. Jeff Francisco Asidera. Jeff Asidero, shout out. Saan o kani-kanino galing ang mga linyada nyo idol at ano ang pinaka-highest achievement na nagawa nyo sa pag-iibon? Overall champion, super set lap champion. Salamat po. Yung mga sinasabi mo super overall champion, super set, hindi lang po yun, ha? Medyo yung mga karera na yan, konti lang po kami natitira dyan basta last race. Mostly konti lang po. Bilang lang po sa kamay, no? Mostly, minsan 3 lang nga kami, minsan 4 lang kami natitira dyan. Minsan ako lang nga po natitira doon sa first overall na yan, no? Kaya hindi ko maraming beses, no, hindi lang kung isang beses lang nangyari. Pag nagkaroon tayo ng ibong Mark Rosen, Husky niyan po ay galing sa Barcelona lahat. Yung Jansen Arendong po ay nilaro sa One Loop Race, sa Port Shatter, One Loop Race, at siya po ay pampito. Sa 34,000 bird po ay siya po ay pampito. Pero kinuha rin po kay Jansen Arendong, no? Yung ibon. Dahil siya po ang may-ari noon at nilaro lang sa One Loop Race. Yun po. Pero yung Mark Rosen po ay Barcelona rin na ang kapatid ay si 525. 424 po yung sa amin na punta na niregalo kay Tony. Binili ni Pechay ng $22,000 nung panahon ng 1988, 89 yata yun, gano'n. 88, 89. Binili po ng $22,000. Laki na nun, dati pa. Oo. Ang palitan pa po nun ay 740. Yun po yun, ha? 7.40. Oo, 7.40 po ang palitan nun. Yun po yun ang nun, na ibinigay kay Tony Ching dahil nga hindi tumitira sa Taiwan. So, pero nung ginamit ko rito, puro overall yung ginamit, siguro hindi lang nakuha niya yung tamang pag-alaga. Ako ay nakuha ko yung tamang pag-alaga, kaya maraming performance na ginawa yung Mark Rosen sa akin. At magagaling talaga, mabibilis, long distance. Mona Lisa yun, no?
Yan po ay aking research na talagang galing po ng Mona Lisa yan. Yung mga lahi ng Mona Lisa, no? Yan po yan, ha? Kaya, yan po ay talagang matitinding mga ibon na galing sa Mark Cruzan, Kay Mark Mark Cruzan Cruzan. Brothers. Ah. Yan po yan. Yung Husky ba Yung rin? Askin Bandrial, binili po ng 200k sa pera natin. At hindi rin na patira, kaya marami ibinigay sa amin ng Askin Bandrial dito. Bali 12 piraso binigyan kami. Kaya marami po ako naisalang na ibon doon sa Mark Cruiser, sa Askin. HBR, Askin Bandrial. Pero hindi rin daw tumira sa Taiwan, no? Pero sa akin po ay tumira yung mga karamihan. Meron mga blue bar po, hindi lang po black ang Mark Cruiser, ha? Husky. Ang husky na, hindi lang po black, ha? Meron din po blue bar. Yun po, may blue bar. Ang karamihan po may batik-batik sa ulo. Yun po sa maliliit ang tuka. Yun po yung mga original. Yung sa akin kasi medyo mahaba na yung tuka niyan, eh. Kasi nahaluan na na. Husky. Yung husky maliliit ang parang pigeon owl. Ganun ang husky. Yung original. Maliliit parang pigeon owl. Na malaki ulo. Yun po yun, ha. Na maliliit siya, maliliit. Maninipis yung katawan. Malingkinita ng ulo, maliliit siya. Pero yung ulo niya medyo malaki-laki. Ganun po ang mga original na husky, pero nung pinagparis-paris ko na rito sa haluan na ng ibang may lumalabas na na karamihan ay mahaba na tuka. Yun po ay mga husky na talagang original na batik-batik lang po. Pusyaw, ganun, kaisa-isa, ganun. May mga batik sa ulo. Yun po, ha. Ganun po ang husky bandrial. Pero hindi po nakatira sa Taiwan. At pero nung aking hinawakan ay tumitira po ang mga anak. Nagbigay sa akin ng magagandang performance po. Mabibilis, long distance ang naging performance. Yun po yun. Pati yung Mark Cruzan may batik-batik din eh. Ang Mark Cruzan may mga may batik, malalaki yung no? Malaki batik. Malalaki ang Pag sa konti-konti lang sa malalaki Husky. ang puti sa ulo, pero may mga white feather. May mga white feathers yan, na checkered. May pala pinagkaiba nun. Yun ang pagkakaiba. Pag Husky konti-konti Saka lang. medyo malapad ng konti yung Mark Cruzan. Okay. Na maliliit lang. Hindi naman kalaki yan. Medium size. Ganun Okay. po. Sa 7th question, Michiko Nobunaga. Ichiko Bonada, shout out. Ano po ang best line na ginamit nyo na ibon o linyado? Pwedeng north or south, pwedeng smash race. Gaya nga na sinabi ko, North and South, nananalo ko. Wala akong tulak kabigin. Puro Lahat North tumira. and South. Pwede sa North, pwede sa Lahat South. ng bloodline mo. Oo, yun. Wala naman akong, yung mga Johnson ko, sa North yung iba eh. Pero pag sa South, umitira din eh. Ganun lang, walang walang tulak kabigin lugar. Siguro nasa lang yun, nag-handle din. Sistema rin, no? Sistema rin siguro, kaya medyo napapauwi ko sila ng malapit man o malayo. Yun po. Wait lang, pause ko. Sige, ganun na lang po mga kalapatid. At medyo masyadong mahaba na yung mga katanungan at medyo masyadong mahaba na yung ating oras, no? Kaya sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel at sinisiguro ko sa inyo na marami kayo pa kayong hindi natututunan sa aking vlog, no? At marami pa rin akong gustong i-broadcast. Dahan-dahan lang po. Kasi baka malito kayo eh. Marami pa kayong dapat na malaman tungkol sa kalapate, no? Kasi nga hindi ang kalapate po ay hindi basta-basta inaalaga. Mahirap po ang kalapate, ha? Kaya kailangan tutok lang kayo sa aking YouTube channel at marami rin akong ituturo sa inyo at kung meron kayong gustong katanungan ay sasagutin ko po ng maayos yan, ha? Wala po tayong hindi tinatago na na karunungan. Kailangan matuto kayo upang pakinabangan naman ng mga magiging anak-anak natin.
para sumikat din ang Pilipinas. Ganun po mga kalapatid, no? Huwag sana po kayong makalimut mag-like, mag-share at mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel.